Mga kapatid, ilagay natin ating sarili sa presensya ng Panginoon, the Heavenly Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, nandito po kami ngayong gabi. Nagpupulong-pulong at naniniwala po kami na dalawa o tatlo na nagpulong-pulong sa iyong ngalan, ikaw ay nasa gitna namin at kami yung ginagabayan. Dinadalangin po namin, Panginoon Diyos, ang aming mga pamilya, lalo na yung may sakit, at si Brother Arthur, Lord, na hinihiling po namin ng kagalingan para sa kanila. Ganun din kay Brother Tunying. At sa iba pa mga kapatid na may sakit. Hinihiling din po namin, Lord, na magkaroon ho ng kapayapaan sa aming bansa, lalo na ho sa aming politika, na sana po, Panginoon Diyos, ay maging maayos na at mawala na po ang korupsyon upang mabigyan naman ng kaginhawaan ang mga taong, mga Pilipinong mahihirap. Dinadalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang South China Sea na sana hindi ho umiral ang kainitan ng ulo at hindi ho magkaroon ng bakbakan doon sa area na yon. Ngayon po, Panginoon Diyos, andito kami pong pag-aralan po yung mga banal ng salita, pero naniniwala po kami na ang salita mo ang siyang mamamayani, mananatili at matutupad. Magbunaw man ang mundo at langit, mananatili ang iyong salita, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, hiniling po namin na yung banal na Espiritu Santo na gabayan kami, bigyan kami ng kaliwanagan ng kaisipan at karunungan upang lalo pa namin mapaigtingan pananampalataya at tiwala, Panginoon Diyos. Bigyan mo po kami, Lord, ng lakas sa panahon na kami nanghihina. Bigyan mo kami ng kaliwanagan ng isip sa panahon na kami nag-aagam-agam o natataranta. Bigyan mo pa ng Panginoon Diyos ng kami ng kagalingan at yung grasya sa panahon na kami nahihirapan at nangangailangan. Panginoon Diyos, lahat po nito ay dinadalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Panginoon Diyos, basa mo po ngayong gabi kami ng presensya ng naming inang Mama Mary at aming amang si Papa Joseph ng proteksyon nitong aming panayam at pagtitipon-tipon at bantayan po kami yung mga banal na anghel upang lahat ng matutunan dito ay magganap sa aming buhay at di nakawin ng aming kalaban. Ngayong gabi, Lord, inaalay namin sa iyo ito at binibigay po namin ang aming puso, diwa, isipan para sa inyo upang lalo pa namin manamnam at maintindihan ang iyong kalooban sa aming buhay. At ito'y aming dalangin sa aming Panginoon Jesucristo. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening. Magandang gabi, mga kapatid. Magandang umaga kay Brother Arto. Magandang gabi, magandang umaga dyan sa amin. Magandang umaga, Brother Arto. Umaga. So, what do we do now? Pamasahin. Yung ano, yung inasign mo magbabasa ng ano, Niisip ko nga yung hibla-hibla kanina. Saan ako i-ano nyo na lang please. Tsaka yung ano, yung PowerPoint presentation. Apo. Basta yung mga questions mo, Brother Kuya Boy, ready na. Basta naka-ready na. Yung mga questions mo. Mga questions? Oo. Sige. Kasi ko na lang. Ikaw magtatawag eh.
So, umpisa na po natin. Magbasa. Okay. So, andali. Nawala yung... Gospel. Ito po, naka-post po dito. Naka-share screen po. Lucas. San Lucas. Okay. Chapter So, 12. ang mga readings natin ngayon, Gospel is Lucas, no? Apo. Chapter 20. 12, verses 49 to 53. Apo. Then, Jeremiah, first reading. Second reading is Hebrews. Hebrew. Apo. 12, 1-4. So, as a start, basahin, sino pong magbabasa nung ano? Ako po. Kuya Sige, Alex. sige, pakibasa na lang, please. Okay. So magandang gabi mga kapatid. Ang ating pong mabuting balita ay hinango mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, talata 49 hanggang 53. Right. Dito po sa aking Glory to you. hawak na Glory to you, O Lord. Glory to you, O Lord. Ang titulo po dito sa aking Biblia na hawak, pagkabahagi ng Sambahayan. Yan. Nandun din po yata ito sa Mateo, Kabanata 10, talata 34 hanggang 36. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama, ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina, ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay. So, doon sa binasang Ebanghelyo, sinasabi daw na si Jesus ay may misyon sa mundo at bago maganap ang misyon na ito, ay may dapat siyang gawin. May dapat siyang danasin. Ano-ano po ito? Sino po tinatanong niyo? Ano na? Sino tinatanong niyo? Excuse me. Buksan ko lang yung pintuan. Tatawag ka ng pangalan kung sino. Pangalan. Kung sino magsasagot. Ilista mo na yung para around si Brother Boots. Si Brother Boots. Verses 49 and 50. Ay, umalis Brother Butch. Umalis? Brother Butch, where are you? Brother Hector din. Ikaw na lang, Brother Alex. Ako na lang ulit. Sige po. So, sabi po nga dito sa talata 49 hanggang 50, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Ang tanong, Brother Tonying. Ang tanong. Brother Tonying. Ano po ang ibig sabihin ng apoy sa lupa? Ano ba yung apoy na yan ang tinutukoy ni Lord? Sino ba ang facilitator at sino ba nagtatanong?
Ako nga facilitator eh, hindi pa nga ako sanay. Nag-volunteer lang ako. Hindi, nagtanong na siya. Oo. May tanong rin kasi ako. Gusto ko lang tanong Ayun. kung ano yung apoy sa lupa na ni Lord, dadala ni Lord. Ano ba yung ibig sabihin ng apoy? Nagsunog ba siya ng bahay o ano ba yun? Yan ang apoy ng pananampalataya. Dinala niya dito sa lupa. Flame of faith. Paki-explain nga yung apoy ng pananampalataya, Brother Butch. Kasi ito yung apoy ng pananampalataya na magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ito yung kaalaman tungkol sa kanyang kalooban at ito ang pamaraan upang tayo ay magbago. Mamatay sa ating makamundong hangarin at palitan ng isang bagay na gusto ni Kristo na tayo ay nagmamahal at nagpapahayag ng kanyang dakilang pagmamahal at awa sa sanlibutan. Holy Spirit kasi fire, no? Symbol ng fire, Holy Spirit. Yun ang symbol of the Holy Spirit, fire. Fire. So yung fire na yan, ini-inkindle niya sa isa't isa. And yun na naman, sabi nga, the Holy Spirit renew the face of the earth. So ano ibig sabihin nun? Binabago niya ngayon yung mga, kasi ang sinasabi dito, ang gusto niyang apoy ay yung nagdadala ng kapayapaan sa mundo na dumating ko para kanina magdadala ako ng kapayapaan sa mundo. Ang kapayapaan sinasabi niya yung makamundo. Iba yung kapayapaan ng Panginoon Diyos. Ang kapayapaan ng mundo, panandalian lang. Sa kanya, permanent peace and love. So, ibig sabihin, alisin yung ganit natin, makamundong pagnanasa, yung gusto natin yung kayamanan, katanyagan, yan, aalisin sa atin yan. Babaguhin niya ng isang mapagkumbaba, mahinahon, mapagmahal, maawain, matulungin. Cleansing fire. Na fire na. Purifying fire. Yun is, ang fire kasi ginusto niya ay yung tinatawag nating bunga ng banal na Espiritu Santo. Na makikita nyo sa Galatians 5 verse 22. Basahin natin kung gusto nyo. Para maliwanagan natin. Yun ang gusto niya makita sa atin. Favorite verse ni Brother Butch. 5 verse 22. Galatians. Sandali nahanap ko pa. Yan yung mga fruits of the Holy Spirit. Tama. Fruits of the Holy Spirit. So, ano yun? 5:22. Pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit, ibig sabihin, ibinigay mo na ang buhay mo sa Holy Spirit ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtsatsaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, mapagkumbaba, at nagpipigil sa sarili. Yun. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Kabaliktad naman sa mundo. Ang gusto ng mundo pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkipag-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, pagiging sakim, pagkakawatak-watak, pagkakampihan, pagkainggit, paglalasing, mga sobrang pagsasaya at iba pang mga kagaya ito na yun yung sa mga kamundong bagay. So, gustong palitan ng Panginoon Diyos yung nakasanayan natin na mapapagsarili, gagawin niya tayong mapagtulungin, mapagkumbaba, mapagmahal, maunawain, matyaga. Virtues, kumbaga virtues niya. Matawa na kabutihan. Yun. Yun ang gustong anuhin ng Panginoon Diyos sa atin. Mga kapatid, doon sa verse 50 ng Luke, doon sa binasa natin, bakit kailangan ng
Bautismo. Yan. Verse Ano ba yung bautismo na? Yan ba yung River yun. Jordan ba yan? Yun ba yung River Jordan na baptism niya? O Oo. ibang baptism to? Ako yun ang ano ko eh. Yun sa Jordan. Ang footnote ko Ikaw? kasi dito sa 1250, baptism is his death. Yung Ano na? death, Yung kanyang passion. pagpapakasakit. Kasi nga, sinabi dito na ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. So parang gusto niyang maganap yung kanyang talagang mission niya. Kasi po yun yung pinaka-mission niya. Siya ay nabuhay para mamatay. Yun yung baptism na parang ganun din na tayo ay we have to sa passion and in baptism we die with Christ so that we share also in His resurrection. Dito sa aking footnote naman, so yung basahin ko. Sige. Footnote ko on baptism, a figure of Jesus' passion when he will be immersed in suffering and death and will rise again to a new life. From Mark 10:38 at Catechism 536 and 1225. Yeah. Tama. Yun sa footnote ko passion naman. and death. Sige bro. Tama yun kay Brother Hector, passion and death. Sige, footnote nyo kuya. Halos parehas din kami kay Brother Hector. Sabi dito, he expresses a sense of urgency and the necessity of undergoing baptism, symbolizing his impending suffering and death. Ayun. Death nga. Sabi ko kanina. Death, suffering and death. Yun yung baptism. Ano mean death? Yourself. Death to our sin. Death dun sa mga makamundo mo. Kasalanan. Kasi by nature, tinan mo tayo. Pag ako sinaktan, suntok, ano natural reaction mo? Susuntok ka rin. That is an eye for an eye, a tooth for a tooth, which hindi naman yan ang pinopromote ni Christ. Tapos pagka sinaktan ka, sabihin mo lang, lintik lang ang walang ganti. Kasi nardong po. Yan yung makamundo. Pero sa tawag ng Diyos, sana ang papatawarin mo, hingi ka ng magdadasal, manalangin ka na sana makilala niya Panginoon Diyos. Yes, suffering niya. Which is sa second reading yan, yung suffering. Yung baptism dito, yun nga, passion and death niya yun, yung baptism. His own martyrdom. Pinabasa ko lang yun yung gospel, tawag dito? Yung kay Father Almasan, yung sa Live the Word. Baptism here in verse 50 is not the same as his baptism with John the Baptist. Yun. Here is immersion in his own blood, suffering which would bring completion his mission. It is his own martyrdom. Jesus is anguish waiting for his time to shed blood, which will complete his mission. Yun na mission, sabi kanina, di ba? Yes. Same. Okay, klaro. Oo, Klaro na. So, next na. 51 verse 51. Haba, no? Yung dadalhin daw niya dito sa lupa? Tsaka, ano ibig sabihin nung hindi ang magkakaroon ng pagkabaha-bahagi sa nadala niya? Sino po? Kay Brother Tonying yan. Yun, 51 and 52, no? Tama ba? 51 and 52. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Tapos na ba? Tuloy mo na yung 52. Mula ngayon. Hanggang 52 ba? Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahagi
Hati. 3 laban sa 2 o 2 laban sa 3. Konektado sa 53 na yan. Oo, connected din. Descriptive yung 53. 50 to 53 pala. So, sa 53, ang sabi pa nga, maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae. Lalo na, gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ano ang laban sa biyan ng babae? Akala ko ba si Jesus is the Prince of Peace, di ba? Nasabi niya nga, peace be with you. Doon sa resurrection, nagpakita siya. Eh, ba't ngayon sinasabi niya, hindi ako nagdala ng kapayapaan sa lupa? How do you reconcile that? Sa early stages ng Christianity daw, in a Jewish or a Gentile home, there is no peace when one member becomes a Christian. When you become a Christian, before you stop from going to the synagogue or to participate in the rituals of the old religion. Christianity is not accepted as a religion yet at that time. It is regarded as superstitious, antisocial, cannibalistic, esoteric, weird, heresy of the mainstream religion. No wonder it pits one against another. The division is the result of following Christ. When we follow Christ closely, we are not spared of conflicts and division, which is true. Hindi naman talaga pinangako yung bed of roses, di ba? Marami talagang tututol. Maraming hindi sasang-ayon. Maraming hindi naniniwala. Oh. Tsaka may sinabi si Panginoon na kung gusto mong sumama sa akin, Your cross. iwanan mo ang pamilya mo. O yung libing mo, yung ililibing, hayaan mo sila. Tsaka pagka kahit yan nangyayari naman sa atin ngayon, di ba? Hindi lahat minsan may member ng family natin na hindi natin maakay, natutol, di ba? Correct. Na hindi ka pa, Hanggang head knowledge, hindi abot sa puso. Correct. Head knowledge lang. So, kasi nga, kaya hindi may isagawa. Following Jesus is a total conversion from age-old religious beliefs, traditions, and culture, which gives comfort to a new way of life, which gives more challenges and widens horizons. Yun pala ang pagkakaiba. Kasi dati parang within the comfort zone ka. Ngayon, kung kay Christ ka nga, dami talagang conflicts tsaka division. It is a radical change of outlook and mentality. It hurts one's heart and loved ones. It is unsettling and fraught with danger, but it is unavoidable. Pero we are still hopeful naman kasi kanya-kanyang journey naman yan eh. So, hindi naman tayo sabay-sabay na nagmahal kay Lord pareho. Hindi naman pareho. Iba-ibang panahon. Yung iba eh. Di ba? Tsaka darating din yung araw dahil sa dasal natin, yung member ng family natin na medyo hindi sang-ayon sa atin sa ginagawa natin. Sa nakikita nila na ginagawa natin by example. Kasi naakit natin sila. Kasi dati ganun naman gawain natin eh. Hindi kasi ayaw. Sometimes we don't really preach di ba? Kailangan talaga makita throughout example. Kasi kaya na lang sa mga bata. Actually, sa amin kasi sinanay namin yung mga anak namin na sumama sa amin magsimba. Ngayon malalaki na sila and they are on their own. Kumbaga, hindi na click yung wings nila, hindi na sila under na namin. They can actually choose kung they will still
go on with it ba? Magsisimba ba sila? But as I observed it, sa family naman namin, they are still going. Ayan, maganda pagpapaano mo. Yung po yung ano, yun, kasi nga, yun din yung pinakita sa amin ng parents namin noon. At that time, Ayun. 5 o'clock, magsisimba ng sa umaga. So, na-inculcate talaga at an early age yung yung gawain yun. And even yung pagsaserve nga. Kasi before, hindi ko yan naintindihan nun sa father ko eh. Kasi masyado siyang very active nun sa Corsilio movement ba? Na we don't really see him. Laging nanay ko lang kasama namin, ganito, sa hanap buhay, ganyan. Lagi absent kumbaga. Laging pagkaano, nandun, laging oxy. So, sabi ko, in the end, nung nasa Saudi na ako, nung I'm also with the MFC na, sabi ko, yung pala yung ibig sabihin nun. And then, yun nga, no, yung kumbaga yung benefits ba, nung ano, it's not really dun sa gumagawa. Actually, dun sa family. Yung guidance and yung protection. No? Parang dun nata-translate. Ayun, observation lang po yun. Kasi kami, at least ganun kami na pinalaki. So, ganun din ang ginawa namin mag-asawa sa mga, at an early age, sama namin yan, kahit maingay noon, di ba sinasabi nga noon, may mga pare na hindi natin maiwasan na i-irritate pag maingay. Ano. Pero ngayon, marami talagang pare na they're encouraging to bring, children inside the church para makasama. Actually, sa ibang mga mall chapels, may separate na family area para dun sa may mga kasamang anak. Para hindi nga naman magambala yung mga nasa main chapel. Ganon din sa ano eh. I don't know, the brother boy, kung naalala mo, nung sa Bahrain, nung sa Dubai, ganon din, may naka-separate na na room talaga. Para sa mga bata. Para sa mga bata. Actually, para doon sa kasama din ng mga guardians or parents. Para hindi sila maka-distract doon sa congregation. Yun. Sample Okay. Sample. Ito, babasahin ko na itong footnote. Keyword. Sabi niya, loyalty to Jesus is even more important than family unity, according to Luke 14:26. And peace is possible only if we embrace Him in faith. So if you, basahin natin Luke 14:26, sabi niya, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Kasi ko lang nga pong iniwan yan dun sa first and greatest commandment, di ba? Oo, kaya nauna nga yung ano niya eh. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your Yung mind. first 3 commandment niya is about God eh. About God. So, kaya talagang, kumbaga sa Unahin mo talaga yun. Oh, yun talaga yung first priority. Hindi naman love neighbor umauna. Second lang talaga. Secondary lang talaga yung ano. Kumbaga, kung unahin mo lang yun, susunod na yung iba eh. The rest follows na. Yes. Kung inuna mo yun, yung Diyos. Kung yun lang, ipagtuunan mo lang yun ng ano, the rest will follow na. About the, kasi nga, diba, the neighbor. Sabi nga din, dun sa pangalawa, you will be a liar kung sasabihin mo na you love God tapos you do not love your neighbor. Kasi paano yun? Yun yung yung concrete na example na yung si God na nakikita, di ba, invisible. Paano mo makipakita yung pag-ibig mo sa kanya if you do not love your neighbor? Di ba? Yun na yung pinaka-concrete na example. So it will Keywords. follow. Okay. Keywords. Keywords na, keywords. Teka, may babasahin lang ako. Sige. Yung summary ng notes ko. Sabi rito, the passage emphasizes the challenging aspect of discipleship and the potential for conflict that arises from faith. It reflects faith. arises from faith.
It reflects the theme of Jesus as a figure who brings both salvation and division, underscoring the seriousness of his call. Kasi nga, yung fire, talaga namang pinapurge na tayo niya eh. Pinapurify niya tayo. Oo. Kaya gusto niyang maano niya na tayo. Dito pa lang sa earth, purgatorio na. Ano, dito Kaya na we nga have lang to. Oo. Dito na lang yung ano, yung mga punishment, both temporal at saka yung spiritual. Oo, para ano ka Para na, exempt na sa ano, baptism of fire. exempt na sa purgatory, no? Harinawa. Oo. Ang maganda rito sa ginagawa natin, nakakapag-research ka, no? Opo. Oo. Ang dami kang notes dito. Oh. Di ba maganda pagka nagpa-facilitate? Kasi mag-aaral ka talaga. Hindi. Sabi ko. Study talaga. Bible study talaga eh. Oo. Sige, sa ano na tayo? First reading? Fire. Keywords muna, Apoy. Apoy ng pagmamahal yan. Apoy na mo. Ano? Sino Tapos, na? okay. Faith versus ano? Versus the world. Tampong verse po yun. Ha? Bautismo na dapat. Ayan, baptism of, baptism of fire. Faith versus the world. Kasi yung baptism of passion and death. Faith against the world. Ano yun? Yeah, versus the world. Yung pananampalataya mo, kalaban mo mundo. Kasi hindi naman nila matanggap ang pananampalataya natin eh. Kaya nga may division sa pamilya kasi iba, unahin mo muna yung pamilya mo, yung mga attachment. Tulungan mo, bigyan mo ng kaginhawahan bago ka tumulong sa iba. Yun ang gusto ng mga pamilya mo. Ikaw, ang pananampalataya mo, pagka may pagkakataon at tumulong, tutulong ka. Hindi ka namimili kung kailan ka may excess lang. Ako, cause of discipleship. Magkano? Buhay mo. Si Kuis, andyan na si Kuis ha. Tahimik lang to. Kakape na naman. Maulan na gabi po mga titas. Tapos kumakain ng isimada na masarap. Ano nga yun, Jerome? Ano yung Starlock, no? Masarap yun eh. Oo. Cindy ba yun? Sa Starlock, Cindy siya. Sindis ba yun? Ayun no, Sindis na. Nabasabi. Sindis, okay. Saan ba may Sindis dito? Tutulo na naman laway natin. Ano sabi ni Brother Boots? Faith against the world? Versus the world. Parang yung last natin na ano yan. Attachment. Attachment, yung 18th yan eh. Yung 18th Sunday. Di ba? Attachment to detached from the world, attached to Christ. Yung ano natin, diba? Hibla. Opo, yan, 18th Sunday. Yung hibla natin, detached from the world, attached to Christ. Christ. Yung mga hindi pa makadetach, yun. Nagkokos ng division yun kasi nga may attachment pa sila. Attachment pa sa mga handmaids, sa mga Bakit naman lagi Sorry. Masa na si Brother Tunying? Hindi ko nakikita si Brother Tunying. Sorry. Okay na po? First reading? First reading na. Andyan si Asti ko. Sino po magbabasa ng first reading? Ako. First reading. Voluntary. Okay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kaya sinabi ng mga pinuno, mahal na hari,
Dapat ipapatay ang taong ito. Natatakot ang mga kawal, pati ang mga mamamayan dahil sa mga sinasabi niya. Hindi nakakatulong sa bayan ang taong yan. Nais pa niyang mapahamak tayong lahat. Kaya sinabi ni Haring Zedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang nais ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at ibinaba siya sa pamamagitan ng lubid sa balon ni Malkias, ang anak ng hari, na nasa himpilan ng mga bantay. Hindi tubig, kundi putik ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pinuntahan ni Ebed-Melech ang hari at sinabi, Mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inuhulog nila sa balon si Jeremias. Maaring mamatay. Mamatay siya sa gutom sapagkat wala ng pagkain sa lungsod. Inutusan ng hari si Ebed-Melech na magsama ng 3 lalaki at pagtulong-tulungang nilang iahon sa balon si Jeremias bago ito mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Jeremiah. So, ang tanong, anong kaso ang binibintang kay Jeremiah? Sino po tinatanong? Sino mo tinatanong mo? Si Brother Aldo. Nakikinig lang yan. Nakikinig lang mo. Parang ako. Si Brother, si Brother Kuis. Yes po. Anong kaso ang binibintang kay kay Prophet Jeremiah? Basahin mo sana sa una. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno ng kasahari, kamahalan dapat ipapapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mamamayan. Tuloy mo. Hindi nakakatulong sa bayan ang taong iyan. Nais pa niyang mapahamak tayong lahat. Nagkakalat siya ng Fake news. Kuno. Fake news. Sa kanila, fake news. Pero sisirain ng Diyos ang Jerusalem. Ayaw tanggapin yung genuine news. Jerusalem yung tinutukoy dito, na bayan. Yung background kasi niyan is set during the final siege of Jerusalem by the Babylonian army, a period of immense national crisis for the kingdom of Judah. Jeremiah, as a prophet, was delivering unpopular messages from the Lord, which directly contradicting the prevailing political and nationalistic sentiments of that time. So kaya yan si Haring di niya kayang mag-decide. Wala siyang yung Actually, ito kung ibasahin yung mas maaga pa sa 38 verse 2. Ganito ang narinig nilang sinabi ni Jeremias. Sinabi ni Yahweh na mamamatay sa labanan o sa matinding gutom at sakit ang sino mang mananatili sa lungsod na ito. Ngunit hindi mamamatay ang lalabas at susuko sa mga taga-Babylonia. Maliligtas sila.
Oh. Ganun. So, ayaw lang tanggapin yung prophecy niya. Mas ang suggestion Kaya niya more of gusto siyang papatay. More ano siguro yung Brad no? Parang natural reaction mo yan ng di ba? Lulusob na yung mga lulusob na yung mga Chinese. Andiyan na yung mga andiyan na yung mga barko. Paglaban natin. Medyo nagpapanik. Yeah, this message was perceived by the officials and the war party as defeatist and unpatriotic. They believed Jeremiah was discouraging the soldiers who are left in this city and all the people by speaking such words to them. For this man is not seeking the welfare of these people, but their harm. The Catholic Encyclopedia notes that Jeremiah's exhortation to accept submission as a lesser evil was interpreted as lack of patriotism by the war party, who even regarded him as a traitor to his country. Yes. Ayun. Siyempre, bilib sila sa army nila Hindi, bilib sila sa sarili nila. Ayaw nila magkonsulta sa Panginoon. Sabi pa dito, King Zedekiah, though he occasionally sought Jeremiah's counsel in secret, was a weak ruler who was easily swayed by his officials and the powerful factions within his court. When the officials demanded that Jeremiah be put to death, Zedekiah responded, "Here he is in your hands, for the king is powerless against you." This demonstrates Zedekiah's inability to protect Jeremiah despite knowing that the prophet was speaking God's word. Ito na nga, nangyari doon sa binasa natin. Di ba? Sabi niya nga, hindi ko kayo mapipigil. Hari. Sige na po, tuloy niyo na po. Yung verse. Hari, hindi pwedeng makapagpigil. Tanong lang ako. Parang si King Herod lang rin siya. Mahina din. Sige bro. Bro Astig. Yang inassign ni Nebuchadnezzar na hari diyan sa Judea. Zedekiah. Ano ba yan? Hudyo ba yan? Ano na? Kasi si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, ay nag-assign ng mga hari diyan sa Judea. Yan bang haring si Zedekias na yan ay Hudyo ba yan? Oo. Hudyo siya. Kanya na sila sympathetic sa kay Nebuchadnezzar kasi pinangakuan siya ng power at kayamanan. Pag ano po ba yung significance ng if Jew siya, what does it mean? Ano po yung sinasabi niyo mahinang klaseng hari? Humihingi siya ng payo kay Jeremiah. Bakit siya humingi ng payo kay Jeremiah? Dahil alam niyang si Jeremiah ay isang propeta ng Diyos? Tama. Oo, parang si ano din diba? King Herod din alam niyang si Saint John the Baptist is also righteous person. Kaya hindi niya basta-basta mapapatay pero ultimately kinain niya kasi yung promise niya. So na-recognize ni Zedekiah na righteous din to si Jeremiah. Kaya sikreto pa-secret yung kanyang yung kanyang pag-counsel niya, hindi kaya okay lang sa kanya hindi siya maka-decide na, di ba? Yung iba na lang yung bahala kayo dyan. Kung gusto niya, itapon niyo sa balon. Parang ganun. So, merong nababanggit dyan na darating yung mga kawal ng Ehipto upang ipagtanggol ang Judea laban sa Babylonia. Saan po yun? Saan po yun? Nandito ba yun? Ako doon sa pagbasa yata yun.
Nasa pagbasa po ba yun? Ngayong linggo? Wala. Unahan eh. Nasa Hindi unahan. na kasamang Wala po doon sa ngayong pagbasa. Anyway. So, kailangan talaga basahin muna yung mga nakaraan dyan. Ano ba nangyari dyan sa Judea? Kasi ang alam ko, yung Northern Territoryo ay nasakop na yan eh. Di ba? Kaya nga, yung Samaria, nandiyan dyan na yung mga taga-Babylonia. Ngayon naman, ang Jerusalem naman ang kanila ngayong sasakupin. At sinakop na nga yata. Kaya nga nag-assign sila ng hari dyan, si Sidikayas, di ba? Pero may mga sinasabi si Jeremiah na mangyayari sa kanila, di ba? Kaya natatakot ngayon yung mga tao. Kaya papatay na lang yan si Jeremiah kung ano-ano ang mga sinasabi niya. Papapatay niyo si Haring Sidikayas. Yung binabanggit kanina ni Brother Astig. Yung kaya napagbintangan tuloy siyang traitor. Kasi tumatakas siya. Kala tumatakas siya, pero hindi. Kukuhanin niya sana yung kanyang ari-arian sa may Benjamin. Sino tatakas? Si Jeremiah. Hindi, parang gusto na niyang ina-advise niya na kumbaga parang sumurrender na sila kay Nebuchadnezzar kasi maraming mamamatay sa kanila. Oh. So to prevent death ng from the mga kasi Israelites. Yung chapter before 38 po kasi sinasabi nga na tumatakas siya. Tapos pinagbintangan siya na kumakampi sa mga taga-Babylonia. Yeah. Sabi sa kanya. Kaya ang sabi niya nga, hindi totoo ang bintang mo. Hindi ako kumakampi. Subalit ayaw maniwala. Dinakip niya si Jeremiah at dinala sa mga pinuno. Galit na galit ang mga ito. Di nila alam yung buong kwento. Fake news lang pinaniniwalaan nila. Which is kaya yung sinasabi naman ni Brother Jerome kanina na nung dumating nga si Jeremiah doon, kinausap siya ni Sidikayas, tinanong niya palihim pagdating noon, may pahayag ka ba mula kay Yahweh? Sumagot sila, mayroon, ikaw ay bibihagi ng hari ng Babylonia. Pagkatapos ay tinanong pa ni Jeremiah, anong kasalanan ang nagawa ko sa iyo o sa iyong mga pinuno o sa mga taong bayan at ako'y iyong ipinabilanggo. Ayun. Nagtanong eh. Kaya lang, di naman maniwala. Okay, to continue ha. Yes. Yung verse 5 tsaka 6 parang na-take up na natin yan yung pinadakip ni Haring Sidikiyas. Tsaka may nag-comment na si Haring Sidikiyas medyo mahinang pinuno. Ngayon ang tanong, connection dito, di ba nilagay siya sa balon? Yes. Inihulog sa balon. Paano natin i-explain itong hindi tubig, kundi putik ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Tutuyo. Di ba kamunoy yan? Di naman, no? O baka immortal na yan. Silver putik lang eh. Parang, siguro, di ba, taggutom na nga sabi, pero siguro may tagtuyo rin. Walang pagkain. May tagtuyo rin, no? Kasi yung balon yata is pang reservoir na ng tubig pag tagtuyot, gano'n. Para doon sila kukuha ng tubig pag dry season nila. Kaya naubos na rin yung tubig doon, kaya naiwan na lang yung putik. Yung ibig sabihin, yung panahon na yan, taghirap. Tag-init. Tag-init to. Parang dry season nila. Dry season,
Susunod na tanong dyan, sino si Ebed-Melech? Sasabihin. Pero lumulubog siya sa putik ha. Kaya lumulubog siya sa putik. Ibig sabihin soft pa yung mud. Meron pang water content. Hindi pa siya dry na dry. Hindi kaya siya hinulog sa balon dahil alam nila na walang tubig, na putik kang kasi madali kang mamatay sa putik eh. Quicksand. Parang quicksand. Kamunoy. Kumunoy. Saka di ka makakakilos sa putik. Pero pag puno ng tubig yun, malulunod din siya. Apo. Lalangoy lang siya. Mahirap yatang malunod sa sa putik. Kasi lubog pero hindi pa naman siya totally nakalubog. Hindi kasi ang nangyari naman kasi diyan, di hiniling nga ng ibang mga pinuno na patayin, nakakulong na yan dati. So pumayag naman ng hari. Sabi, bahala kayo kung anong gusto niyong gawin dyan. So ginawa ng mga pinuno, hinulog siya doon sa balon. Kaso yung balon ay puro putik na nga. Puro putik. Okay nga. Siguro nakabuti pa yon. Kasi kung marami mang tubig doon, patay siya doon. Malulunod siya eh. Yes. Mabuti na lang at putik. At siya ay lumubog lang sa putik. Basahin ko to ha. Parang may corollary din kay Joseph, di ba? Si Joseph, di ba, hinuhulog din sa pero buhay siya. Ito, consequently, the officials took Jeremiah and threw him into the cistern of Malchiah, the king's son, which was in the court of the guard, letting Jeremiah down by ropes. Now there was no water in the cistern, but only mud, and Jeremiah sunk in the mud. This act was intended to ensure his death, as there was no bread left in the city, and he would die of hunger in the mire. Sulpicius Severus describes this pit as disgusting from its filth and squalor, while a deadly stench issued from it, indicating severity of the punishment. Parang imburnal na ata ito kasi baka yan. Disgusting na, talagang patay talaga. Mamatay talaga siya dito. Ang ikamamatay niya dyan, gutom eh. Ayun nga. Gutom. At saka yung rin. Kasi kung may tubig yan, ihulog ka dyan sa tubig, tiyak na patay ka dyan, malulunod ka. Ang problema, dahil putik nga yan, hindi siya agad mamamatay. Ay, kamamatay niya dyan, gutom. Kasi no bread left in the city, sabi. Ayun, dahil nga, nakapaikot na yung Judea, di ba? Hindi na sila pwedeng lumabas dyan dahil nga sa mga kaaway. Kaya mauubusan na sila ng tinapay dyan sa loob ng kanilang kuta. Yan ang kinakatakot nila. Kaya naman itong yung isang katulong doon sa kaharian, Ebed-Melech, Ethiopian. Nakiusap siya sa hari na mamamatay doon si Jeremiah kasi mauubusan ng pagkain yun eh. Kaya pwede ba iligtas na lang. Ayun, pumayag na naman ang hari. O sige, iahon nyo, kumuha ka ng 3 katulong at iahon nyo na. Ganun ang nangyari. Righteous kasi si Ebed-Melech, ginawa niya yung tama. Anyway, tapos na ba tayong maghimay-himay? Tapos nang himayin? Di ba, maghihimay pa lang. Maghihimay pa lang. O sige, himayin na. At ang mailuto na kung ano mayang hinihimay na yan. Kasama na si Buyas sa kabawang. Himay. Tapos parang answered prayer din si Jeremiah. Kasi may yata, salmo siya, nagdasal siya para maligtas siya. So yun ang effect ng yung pagligtas sa kanya. Hindi siya namatay dun sa balon na pinagtapunan sa kanya.
At hindi naman pababayaan ni Yahweh yan. Tama. Sige, Himay. Ano yung susunod na tanong mo, bro? At sino ang sasagot? Asa na tayo? Verse 8, 9, 10 na? 8, 9, nalit. Parang nadaanan na nga natin eh. Sinagot na Oo, nga. nadaanan na Oo, natin ito eh. Ebed-Melech na eh. Pwede na tayong magano. Keywords. Keyword. Ilan ba nag-rescue sa kanya talaga? 3 o 30? 3. 3 lang. Yung sa ibang manuskripto, 30 lalaki. 30 daw. ano? Hindi to sa akin, 30 Tatlong eh. lalaki. Dito 3. Parang Siguro Dito talagang talaga, stuck na siya inutusan doon. ng- Mahirap na siya idalhin sa taas kasi stuck na siya sa mud eh. Sa putik eh. Parang mahirap na siya dalhin i-rescue. Pero to, binigyan ng instruction na Ebed-Melech kung paano ilagay sa kili-kili yung lumang mga damit para hindi masaktan doon sa lubid. Kaya sumunod si Jeremias at hinila nila pataas hanggang sa maiahon. Before he dies na bago ito mamatay. Pagkatapos ay iniwan nila si Jeremias sa himpilan ng mga bantay. After the rescue ba, namatay din si Jeremiah? Hindi pa eh. Pinatawag ni Haring Sedekiah si Jeremiah at kinausap sa ikatlong pintuan ng templo. May itatanong ako sa iyo at huwag kang maglilihim sa akin kahit ano. Sa mga susunod na po yun na talata. Mahaba pa pala, mahaba pa. Oo, humingi pa ng payo si Zedekias. Opo. Pari. Yeah. Yung sinabi, ikatlong pintuan. Sa ikatlong pintuan. So, Buhay pa. Ay maglalagay na ng mga keywords. Keywords. Maling paratang. Cause of discipleship. Then, tanong ko lang muna dyan, ano ang pagkakaparehas niyan doon sa gospel na nagkabahabahagi at dyan sa episode na yan kay Jeremiah, meron din ba dyan pagkakabahabahagi? Yung Meron. Meron, di ba? Yung mga Hudyo, nahati. At saka after ng pagkakabahabahagi, merong pagliligtas. Ebed-Melech. Niligtas. Yung ano niya kasi parang prophetic yung mga ano niya, di ba? Parang yun yung fire na gusto sa gospel na apoy Fire. na naghahati doon sa kanila na hindi nila kayang yung sinasabi ni attachment to the world o yung si King very weak pa nga in kanyang decision eh. Hindi siya doon lang siya nakikinig sa mga ibang tao niya, di ba, na salungat kay Jeremias, which is telling the truth kasi prophet siya. Speak in the word of God. Ano pong keyword yun? Cause of discipleship. Pagkalinya lang Di ba, meron tayong cause of discipleship doon sa kabila? Kaya nga, magkalinya nga Meron pa po. Telling the truth will kill you eh. Lagay ko na maling paratang, di ba? Yun. Ano na nga ito? Yung ginawa ni Ebed-Melech, tamang pagliligtas. Pagliligtas mula sa putikan.
Parang siyang rescuer. Rescue niya si Kwan. Si Jeremiah. Pag yan nangyari dito, di ba? If you're telling the truth, magiging woke ka, di ba? Brother Arto, ang tawag doon. Woke ba yun sa US? Pag if you're telling... Woke culture ba yung woke culture? Oo. Yung bang meaning ng woke culture? Oo, kasi yung iba na yung truth ng mga yung ibang Amerikano dyan Yung kanila tama ang same-sex marriage, tama ang abortion, di ba? Particularly within the Black community. Okay. Fine. Dito, meron na rin yan Branded. Meron pa po ba? Maling paratang pagkakabahagi. Telling the truth will cost your life. Maling paratang ba yun? Weak leadership. Seeking... Si BBM ba yan? O yung Senate President ba na? Pagtulong-tulungan. Para maligtas. Mm-hmm. Pagtulong-tulungan para maligtas ba yun? O pagtulong-tulungan para kamatay ni Jeremias? Pagtulong-tulungan nilang iakon. Ay, iligtas. Pagliligtas na rin yun. Ano na yan Kung meron pagkakabahagi dito naman may pagkakaisa kasi pinagtulong-tulungan. Yung pagliligtas sa pagtulong, parang isa na lang yan O yan, parang na dito. Lalagay natin to doon. Yung pagtulong-tulong nilang itapon sa balon. Nagtulong-tulong ba sila? Di ba yung mga yung mga pinuno, hangal na pinuno. So yun yung division. ICAM. Division, oo. Yun yung pagkakabahagi na. ICAM to divide. Ano ba yun? ICAM. Not for peace. Oo. Meron pa po ba? Wala na? Close ko na. Babasa na po ba ka? Next reading. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Tuloy ko na, brother boy. Sige bro. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sino ang may akda ng Hebreo? May nasasabi si San Pablo. Hindi. Pero Hindi naman siya. hindi sinabi. Ano lang, parang insinuation lang, gano'n. Di ba, letter of ano to, yung Hebrews letter of... Letter to the Hebrews, hindi to the Hebrews ba, Paul? Na-mention yung author dun. Ang sulat sa mga Hebreo ay para sa mga mananampalatayang dumaranas ng higpit na pag-uusig at panganganib na tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Walang bin-mention dito. Wala nga, hindi nakalagay. Opo. Wala. Unknown. Unknown. Pero malamang to si San Pablo to. Hindi raw eh. Ah, Sabi ni Origin dati, the book was widely Di believed to conclusive. be written by Paul, Yung some si Pablo. early church father. Pero wala eh. Wala yung the usual ano niya yun. Parang ano. Kasi kung si Pablo yan, kay Paul to the Hebrews dapat yan. Oo. Hindi naman eh. wala no, Book wala of Hebrews yan eh. Oo. Mga Hebreo. Sulat sa mga Hebreo. Okay. Ganun din ba yung kanyang hulihan? Pero yung hulihan ng Hebreo kasi mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito. Nais ko rin malaman ninyo na nakalaya na ang aking kapatid na si Timoteo at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Kumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. Sino bang may kakilala kay Timoteo? Di ba si San Pablo? San Pablo. Opo. Kaya siguro ganun na parang inano nila na sulat din ni San Pablo ito. Kasi dun sa panghuling pangungusap sa Hebreo 13, Kabanata 13, yung pinakahuling-huling page. Yun yung nakalagay. Anyways, highway by the ones. Tanong. Ang tanong. Anong ibig sabihin nung buong tiyaga kayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan? Kay Sino? Brother Butch. Okay. Ang dyan, ang ibig sabihin niya, yung takbuhin, ito yung I finished the race, ito yung pagtakbuhin ng pananampalataya. Di ba? Faith race kasi ganito yan eh. Hindi ba ng panahon ng panahon ni San Pablo, ang mga Kristiyano ay pine-persecute. So, ang nangyayari, kailangan ka magpakapagtatag sa iyong pananampalataya. Pagtabon ng grace is ibig sabihin, pinaglaban mo yung pananampalataya hanggang sa huling buhay mo. Yun eh. I finished the race. I finished the race. Oo. Tapos sinasabi niyan, I will have the crown of, ano nga yun? Alex? Crown of righteousness. Oo. Crown of glory. Napakatapos ng race. So meron sa makukuhang may prize. Ano tong mga napapaligiran tayong napakaraming saksi? Sino itong mga to? Witnesses. Mga saints yan. Cloud of witness. Nasa langit na sila? Okay, Oo, sabi rito, the passage begins by referencing a great cloud of witnesses, encouraging believers to draw inspiration from those who have gone before them in faith. Yung mga saints na yan.
O, yung mga nauna na to. O, may mga example na kumbaga. Mga nauna na sa atin. Ito, basahin ko rin tong kuwan ko. Cloud of witnesses, the heroes of biblical history enumerated in Hebrew 11. They are pictured crowded into a stadium looking down on believers still running the race of faith and urging them on to victory. At the finish line stands Jesus waiting to reward us. Images of the faithful departed cheering us on hints at the communion and intercession of the saints. It shows that the church in heaven is neither cut off from nor disinterested in the pilgrim church on earth, but is actively solicitous of her salvation. CCC 2683. Saints lang yan, Brother Hector. Hindi ba kasama yung mga purging souls dyan? Kumbaga parang church triumphant di ba? Yung mga nasa langit na. So hindi, Parang- walang kinalaman ng mga nasa purgatorio dyan? Hindi sila cloud of witness? Hindi mako-considered sila? Church suffering yun Pero may panal na pwede rin Pero silang papunta pa lang sila malato. doon, no? Papanalangin din sila. Kasi sigurado naman silang papasok sa heaven di ba? Pwede ko pong basahin to para dikit-dikit na yung mga readings. Tying the three readings and the psalm. The first reading talks about sin committed against Jeremiah. The psalm is about praying to God for help for forgiveness of sins. The second reading challenges Christians to get rid of sin. Ito yung second reading, yung binasa natin. Then the gospel reading is an eye-opener on the mission of Jesus to spread fire on earth. It is a sin to think of him as goody-goody. It is a sin to have misconception of him. It is a sin not to choose Jesus. Ano yung goody-goody? Goody-goody, parang kayang Easy. Good. lang. Oo. Parang pwede bandaanin sa bola-bola lang. Hindi Kaya nga sabi niya, I will bring fire. Diba? Kasi gusto. At saka, tawag dito, the vision. Yun. Tapos na agad ni Father, almasan nyo kayo 23 na to. Keywords, ano ba? Keywords na ba? Tapos na po ba tayo? Goody-goody. Goody-goody. Natapos na, brother boy, sa Hibla. Hibla na, anong Hibla? Sa Himay pala. Himay. Kasi parang Di one pa. pa lang yung sinagot, di ba? Yung kay Brother Butch ba nasagot? Verse 1 pa lang. Hanggang verse 4 po yung Hebreo. May kanta nga yung verse 2, di ba? Verse 2. Anong kanta? Ito natin ang ating Panginoon kay Jesus na pagbumulang kabuuan ng ating sa pagkagano. Rinig ko si Brother Bambi. Fix our eyes on Jesus Christ. Fix our eyes. Fix our eyes. Ito ng ating paningin kay Jesus. Brother Boy, may question pa? Verse 2 or ano na tayo? Oo, wala na akong maisip Keywords. Words na. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikaniha ang mamatay sa krus at siya'y Ayun. Yun yung bautismo pagkamatay sa krus. Yun, di ba? Sa gospel. Sa gospel, ito yung niya. At saka, niya passion,
death and resurrection. resurrection. Siya ngayon nakaupo sa kanyang trono. Kaya yun, kagaya niya, we will also Baptism. Babaptism of fire ka din. Banda, huli nga doon sa binasa, di ba? Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Di ba? Hindi pa nga daw tayo humahantong doon. Unless siguro ma-martyr tayo, no? Because of our faith. Di naman siguro yung blood martyr na Pero hindi pa. Yung depende naman yan kung yun ang Not pero necessarily naman talaga na diba? Yung pag-sacrifice lang naman ng human will natin for his that's also a martyrdom. If you give up your human para for yung banal na kalooban ni Lord yung masunod. That is also Itong pagbasa na to parang words of encouragement ito eh. Kasi sabi nga isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o magpanghinaan ng loob. Kasi binibigay niya example, di ba? Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng... Ito na yung mga parang fire na sinasabi ni Jesus na kailangan yung endure. Undergo. We have to undergo. Yes. Keywords? May hibla na ata si Kuisa. Gumagawa na po ba hibla? Keywords na tayo? Parang jubilant case sa baba ng 10 years old para makulong. Ano yung jubilant case? Baka juvenile. Juvenile? Kasi may Father Jubilant kasi sa Mia. Okay. Ewan ko, parang alam yan, quiz. Brother Hector, meron kayong keyword sa second reading? Ayun nga, yung... pwede ba basahin itong yung comment para sa fear of death, suffering? Human nature cowers from pain, sabi niya, privation and death. This can overpower our desire to love and obey God in the face of suffering. Even Jesus feared death as a man. Nevertheless, he gave consent to suffering and death out of a reverential fear of God. In this respect, he was prefigured by those saints of the Old Testament who preferred persecution and martyrdom to apostasy. Such heroism speaks directly to the original readers who had already endured hostility for their faith and were edging closer to shedding their blood. That is the cost of discipleship. Is to shed blood. Ito rin yung sinasabing yung tawag dito, yung pagkakabahabahagi. Kasi nga, syempre, kung susunod ka talaga, hindi ka kasama dun sa ayaw sumunod. Ayaw magtiis. Di sa masarap na lang sa buhay. Doon ka lang sa pera-pera na lang. Yung iba. Pera-pera na lang. Okay, notes. Cost of discipleship. May kaano yung second reading bihira yun, di ba? Bihira lang yan kay Kuya Astig. Ano ba po? Endurance. Endure yung faith mo. Patuloy perseverance and endurance. Magkaiba ba yun? Pareho lang. Pareho lang. Persevere, endure. Persevere na lang. Kasi yun yung usual na ginagamit natin. Perseverance. Endurance kasi parang strength yan para kaya mong sumisid. Endurance yun. Kumbaga binibigyan yung perseverance kasi tsatsaga ka. Dito ko kinuha yan Dito It urges readers to run with perseverance the race that is set before us, highlighting the need for endurance in the Christian journey.
Okay. Baka meron ng hibla si Kuy sa Meron na? Saan? puro Jesus eh. Oo nga, no? Meron na. Baka meron pa kayong Remember, ano. reflect, respond. Wala na ba dito? Keywords before sa ano? Ituon kay Jesus. Fix our eyes. Picture. Fix our eyes. Ang ating paningin. Meron pa po. Communion of Saints yan, no? Mapapaligiran tayo ng mga saksi. So, ngayon, kanina si Saint Maximilian Kolbe. Bukas, Our Lady of Assumption. Our Lady of Assumption. Si Maximilian Kolbe, ano kay Mama Mary yun, Immaculata yun, di ba? Oo. Immaculata. Nandun yun sa ano yun. 33 days. So, ito ang kukuhanin ko, Cause of Discipleship. Copy. Ilagay natin dito. Pati paste. Pagtulong mo Ang sa amin. pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin mo. Piling ko'y pakinggan. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Parang kanta. Piling ko'y pakinggan. Sa kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Saturday daw, Ito sabi na. okay. Okay ah. Ako ano eh. Remember, reflect, respond. Let our faith ignite the fire. Ignite the fire, siguro The yan. fire siguro. The fire in our hearts. So, During difficult time. Oh, hibla. Yung sinabi niya ni Brother Jerome. ano po? Ignite. Ignite. Ano po? Right the fire. Igniting the fire of faith. Ayan na po. Hindi, ayan na nga oh. Ayan na po. Ah, Hindi niyo po nakikita. Bro. Quiz. Tama nga. Baka meron kayo po. Okay na yan. Pagdating pa lang ni Quiz, yan na yung tinutukan niya eh. Oo, palagay ko nga. Ano, ito na. Diba kasi Kuya Hector eh. Si Brother Meron Victor, din yan. meron ba? I-dictate ko na lang. Sige po. To be a disciple is to be inflamed with the fire of the love of God. It is to have an unquenchable desire. Sadali lang po, dahan-dahan lang po. Mabagal ako mag-type eh. Okay. To be a disciple is to be inflamed with the fire of the love of God. Period. Period. Okay. It is to have an unquenchable desire for holiness and zeal for the salvation of our brothers and sisters. Kuha. Again po, it is? It is to have An unquenchable. Unquenchable. Parang coke lang yun ah. Unquenchable desire. For holiness and zeal for the salvation of our brothers and sisters. Zeal for salvation. Ayos. May pulutan pa si Quiz. Oh. Makarin. Pwede pa isa? Sige po. Gusto niyo pa isa? Sige po.
The fire of our faith in Christ, comma, our conviction about the Lord should clarify our life and enable us to light the way for others. Talaga naman. Andun yung fire kay, Kuya Hector? Oo nga eh. Unquenchable fire. Unquenchable Fire! Kinanta. Pili na po. Meron pa yata dito nagsulat in mushroom po. When have I experienced? Meron ng meron na agad tawag dito. That one. Unquenchable Meron agad fire. yugot. Copy. Yugot. Alin ang lalagay po natin na hibla. Pili na po kayo mga kapatid. Pili na. Hugot. Kuya Tonying, pipili na tayo. Meron pa ba? Meron pa po ba mahabol? Nagkano ba si Brother Tony? Meron pa. Next Sunday po, 21st Sunday in Ordinary Time, observance of San Bartolome. Observe San Bartolome. Feast day. Okay. Meron pa po ba na ibang Pakihabol nga ito, brother. Yun? Isang fire pa. May isang apoy. Isang fire pa. Isang apoy. The Holy Spirit is a fire that purifies us from impurities. Okay na po? Yan. Okay na. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon daw. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susunod. Puro English tayo ngayon, Doon kasi sa isang komentary na nabasa ko sa yung sinasabing dala-dala ni doon sa gospel, ang sinasabing fire na dala-dala ni Jesus is the Holy Spirit. Doon niya ibinasa yung komentary niya. Ano to, brother? Another Hugot. Hugot? Wala pa tayo napipiling Pili na po kayo. Pili na kayo. Pili na kayo ng hibla. Ale, tindera. Magkakanawa. Kuya Tonying, pili ka na. Kuya Arthur. Puro English yan. Wala akong mapili dyan. Hugot pa. Sa hugot. Hugot? Paano? Meron pa po? Ang dami na. Sa hugot. Paano ko mapagkakaisa ang aking pamilya sa pagsunod kay Kristo? Embrace the fire. Embrace the fire. Magsunog kayong sabay-sabay.
Mahirap dyan kasi yung magkakaiba kayo ng kwan eh. Dapat Ng faith, yung iba, born again, ganyan, yung iba kwan. burn against. Born against. Fire din yan eh, burn. Burn. May iba-ibang sekta ba yan sa inyo, Brother Hector? Yung mga pamilya nyo? Mga kapatid, ano po Wala, yung mga anak ko, kwan eh. Di nagsisimba eh. Sige doon. Yun ang division. Yun ang division. Nga eh, parang nawala ang kwan nila eh. Yung fire. Kaya nga sabi nila, dito sa Philippines yata, kwan na eh. Yung mga nagsisimba, yung hindi na nagsisimba, mga 75% na. Ewan ko totoo yun. Baka mali naman statistics yun. Latest survey, mas mababa ang Catholic na nagsisimba. Mas mababa po. Marami pa rin ang Katoliko, pero iilan yung practicing talaga. Kumbaga. Ano po pwede ko ilagay dun sa ano? Bala ka na, Brother Jerome? Bala ka na. Ano, boto-boto? Ano ba? Bala ka na. Kayo, mag-decide na kayo. Kung ano? Ikaw, Brother Alex, magpili. Ito, how can I, yun, iba po, anticipated mass pag Saturday. Pero may nabasa ako na anticipated mass, hindi daw siya, kasi Sunday pa rin talaga daw ang talaga. Kaya sabi ko, guilty. Pag meron kang trabaho ng Sunday, anticipated mass siguro. Kung wala ka namang trabaho. For convenience nga nangyayari, di ba, sa mga tao na siguro meron lakad ng Sunday, kaya ang gagawin, magsisimba ng Saturday. Parang lesser evil. Supposedly dapat Sunday ang Pero anticipated mass is yung mga readings din is for Sunday na eh. Hindi. Ginagawa yan para doon sa mga busy, makapagtrabaho na nahihirapan magsimba ng linggo. Kanya they gave the anticipated mass para they can also participate. Pero kung yun ang gagawin mong para hindi ka magsimba ng linggo, dapat linggo ka talaga nagsisimba. Quiz Saturday ka rin nagsisimba, anticipated quiz. Opo. Iwas daw siya ng traffic. Iwas sa traffic. Okay, understandable. Part ng fire yan, brother quiz in traffic. Fire, nga. You have to endure it. Di ba? Endure ba yun sa atin? Perseverance. Perseverance pala, no? Persevere and endure. You have to persevere the traffic. Dapat yung persevere and endure. Kung ako papipiliin nyo dyan sa Hibla, ang pipiliin ko dyan yung number 1. Kaya lang, gusto ko lang medyo balik ta rin lang yung second sentence dyan. Let our faith ignite ang mauna. Yes, baliktad eh. Sa akin baliktad dyan. Let the fire ignite the faith in our heart. Ayun. Talaga Let the fire. Parang kanta rin yun Yes. Let the fire fall. Kasi siya the fire. Di ba? Kasi yung faith is also a gift na we receive from let the fire or let our fire. Let the fire siguro. Let the fire. Or ignite the fire. Wala naman tayong fire eh. Let the fire. Sorry. Hindi, binaligtad nga. Hindi ko lang nabaligtad. Our faith. Tao lang po. Sorry po. Sorry po. Let the fire. Let the fire. So yun na po. Okay. Let the fire fall. Let the fire fall. Holy Spirit, come with Kasi yung remember Jesus, reflect Jesus, parang fix your eyes na yan, ano? Oo. Parang ganun na nga. Okay, papalitan natin, fix your eyes na lang. Hindi. Kasi isa na lang. Okay lang yan. Pinaghirapan ni Quiz yan. Remember Jesus, reflect on Jesus, respond to Jesus.
Mag-teaching assembly sa Tarlac. Mag-teaching assembly sa Tarlac. Kay Kuya SG. Ihabi. Okay, ano na po yung hamon? Ang hamon. Brother Boy, meron kang hamon? Kapista hamon. Magsunog. Magsunog. Arsonist ka na. Arsonist. Sunday Mass. Ano po? Sunday Mass. Sunday Mass. Okay. Sunday Mass participation. Participate ha, hindi lang to be present. Tsaka yung pag-evangelize. Oo. Sa atin yun, dapat nag-evangelize tayo eh. Yung sa mga Oo. mga prison ministry. Oo. Yun na nga. Hayaan mo si Brother Kuis. Sabi nga, di ba, yung bago tayo nga umalis doon sa bakod nga natin, sa bakod nga muna natin. Sa bahay muna, mag-evangelize. Evangelize. Okay, pag-pray pa rin natin, wag pong mawala ng pag-asa. Si Santa Monica nga, di ba, gano'n niya katagal. Malapit na kanyang gano'n niya katagal pinag-pray si 17 years ba? San Agustin. 17 Malapit na piyesta to 27-28. Happy Fiesta. Santa Monica. Brad, speaking of Sunday Mass, Sunday Mass participation, may naalala lang ako eh. Nagkaroon kasi ng survey dito sa parish namin eh. Ano po yun? Peter and Paul dito sa Makati. Yung 6 a.m. Mass, 6 a.m. Mass, majority niyan, senior citizen. Correct. 6 a.m. Mass, senior citizen. Kasi maaga nagigising. Oo. Yung 8 a.m. Mass, yung middle age. Middle age yan. Mga 40s, 50s, ganon. Oo, mga ganon. Tapos yung 10 to 11 Mass, mga youth, hindi pa youth eh, yung mga from mga working 21 to 35 naman. Ay, doon pala kami. Kasi 9 o'clock kami nagsisimba, so doon pala. 25 to 35 ka? Tapos yung afternoon Mass, youth. Yung 4 o'clock Mass dito, yan may mga youth na yan. Dahil required na silang magsimba. Yung mga nasa Catholic school, yung St. Paul, katabi lang kasi ng St. Paul Makati yung yung eskwelahan dyan, Ako ba nadinig yan na yung pare? Sabi niya, 4 o'clock youth, tama, ganda sa amin, youth mass yun eh. Youth yung mass. Yung 6 o'clock, gayot. Tuyot. Kaya ako nagsiserve ako 6 a.m. eh. Ako bukas, may 6 a.m. ako bukas. Wow, maaga sila. Every Friday, 6 a.m. Ay, 6 eh. Hindi naman ako senior eh. Pero makakasama ko nga senior yung mga choir doon, senior. Nililigawan mo, senior. Kami nakagawa namin mag-asawa magsimba ng 9 ng umaga. Obligation bukas. 6 a.m. tsaka 6 p.m. nga ako eh. 6 a.m. kami magsisimba. Kasi wala sa aming hapon. Morning lang. Kung ako lagi kong sinasabi yan doon sa grupo namin eh. Kung may hindi oras eh. Kung may ka talaga, gusto mo mag-serve sa simbahan, gawin mo. Devotion. Oo. Ang dami naman, pwede ka namang maging Sure. Share. Yung Hamon, dagdag rin works of mercy. Minister. Works of mercy.
May fire ba dyan sa work? Meron. May fire yan. May fire. Oo. Dito sa parish namin, yung MFC hindi na-recognize. Yung couples. Yung CFC. Dito sa amin, CFC Global. Handmaids lang. Kasi sabi ng pare, kayo, MFC, maririnig ko lang kayo pagka gusto nyong gamitin yung mga facilities dito. Hindi naman kayo nagsiserve. Yun. Kasi nga dapat nating isa-isip yun na we are to augment yung ng parish yan. Hindi tayo yung kukuha ng ng tawag dito ng mga manggagapa sa parokya. So maraming nagsaserve dyan, Kuya Boy, ng mga CFC Global siguro, no? Sa amin, gano'n din. Marami rin nagsaserve CFC. CFC Global. Kaya kailangan talaga, isuplete tayo ng isuplete tayo ng apoy. Suplete na gagamitin. Ako po ang hamon ko sa akin kasi nga yung ating gospel sa title pa lang pagkakabahagi sa sambahayan, sa pamilya, diba? So ang hamon ko ngayon sa katotohanan, 8 kami rito sa bahay sa pamilya ko. 3 lang kaming nagsisimba. Okay. Ngayon, nakita naman natin ang tinutumbok ni Brother Sabi, yung ating bagong servant general, i-evangelize nyo yung pamilya ninyo. Unahin. Kaya nga ako, pag okay, tama itong Sunday Mass participation, dapat ang mag-participate yung ating mga sambahayan, yung ating mga anak at mga apo. Sa totoo nga lang, pinoformat ko matagal ko na sa kanila sinasabi mag-LBS tayo, mag-prayer meeting tayo as a family at mag-LBS. Tumugon ba? Oo, pero hindi pa natutuloy. Pero may awa ang Espiritu Santo at matutuloy din niya kasi malapit na umuoo na, kaya ang problema na lang yung timing. So, yung hamon, kaya ang hamon sa akin talagang i-evangelize natin yung ating sambahayan. Remember that Jesus came into a family, Mary, Joseph and Mary. Yan ang atin dapat buuin ngayon. Diyan bro pumapasok yung perseverance. Diyan papasok si Santa Monica. Yes. Diba? Paano niya na-evangelize si San Agustin? Paano ba? Pinag-pray lang niya na pinagdasal. Ayun na. Perseverance in prayer. Hindi naman kailangan diba? Diba sabi ng bishop sa kanya, pagdasal mo lang, huwag kang titigil magdasal, huwag mo siyang kukulitin. Persevere, Yes, tama naman po. Kaya ako araw-araw binabanggit ko yung Joshua. For me and my house. As for me and my household. As for kantahin mo. We will serve the Lord. Yun ang gusto ko mangyari. Kantahin mo yan. For me and my house. Joshua 45:15, di ba? As for me and my household, we will serve the Lord. As for me, we will serve the Lord. Okay na po tayo dito. As for me and my house daw, we will serve the Lord. Yun. Ano niya? Oo. Yung verse, Joshua 45:15. Ginawang hamon, ba? Bible po. Ay, Bible na agad, Joshua na nga yan, bro. Joshua, anong verse? Anong chapter? Joshua 45:15. 44:15. 24:15. 24. Joshua 24:15. In my house, we will serve the
Liitin natin siya. As for me and my household, we will serve the Lord. Okay, must bring. Yung mga first reading nga, si Joshua na kasi namatay Lagay na natin si dito, Moses. bring the whole family. Ayan, para nakalagay yung ano ni, Saka Saint Monica intercede for us. And the Holy Family. Saint Monica, pray for us. And the Holy Family. Oh. Okay na po yan? Joshua na yung mga first reading nung nakarang ano eh. Kasi namatay na si Moses. Kuys, andito na kami, Kuys. Kuys. Kuya Butch. Bible, mga kapatid. Kita ba ako ganyan? Hindi. Hindi kita eh. Yan, kita, bro. Kita. Kuya Butch. Kuys. Where are you, Kuys? Yon. Show the fire. Butch, wala pa. Show your Bibles. The fire. Si Brother R2. Wala akong Bible. Okay po. Okay, ready na? Ready? 1, 2, and 3. Sandali lang po saglit. Salali lang. Control V. One more time This time with feelings. You know. Yung picture pala to. Kala ko kung anong gagawin sa Bible. Picture pala. Picture. Ano yan eh. Ipopost natin yan sa mandatory, GMA. Pinopost po kasi ito ni Brother Jerome sa Live sa CBCP. Meron Anong proof of YouTube. proof of faith. Meron pong Facebook page ang Live the Word ng Missionary Families of Christ. Okay. Check it out po. And you will see your face there. Hindi na lang po closing. So magkano? Sino magko-closing? Close. Kuya Tonying. Ba't ako na naman? Wala. Totoo. Pati naman siya. Paniki. Naging paniki na naman. Okay, sige po. Para ako'y gutom na talaga. Hindi pa ako kumakain. Tayo po ng pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, nais po namin sumunod sa iyo, tuparin namin ang iyong mga ninanais at mga kalooban mo. Pero hindi po namin kaya. Ang kailangan po namin, mapuspos po kami ng iyong espiritu upang magkaroon kami ng lakas, tapang, at hindi kami natatakot kung ano man ang aming magiging sinasabi mga cost of discipleship, mga lahat ng hinagpis, paghahapis at mga sufferings. At lahat magampanan namin ito sa pamagitan ng lakas ng Espiritu. Kung wala po yung Espiritu mong ibinigay sa amin dahil kami ginawa mong iyong templo, ay hindi po namin magagampanan lahat po ng nais ng iyong kalooban. Kaya nagpapasalamat po kami sa kabila po ng aming mga kahinaan, binigyan niyo po kami ng iyong espiritu na siya naman ang bibigay sa amin ng lakas, tapang, at wala po kaming kinatatakutan anuman ang aming harapin sa aming paglalakbay sa aming pananampalataya ay magagampanan po namin. Maraming salamat o Diyos, patuloy niyo po kaming gabayan sa aming buhay, araw-araw, sa lahat ng aming mga hinaharap, sa lahat ng aming problema, nariyan ka at bibigyan nyo kami ng
kapahingahan ng aming isip at mga puso. Yan po ang kailangan namin na manatili ang Espiritu mo sa buhay naming mga mananampalataya. Ito pong lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan po ng anak mong si Jesucristo na kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. O luwalhati sa iyo, Ama, Anak at Espiritu Santo, para ng unang-una ngayon at magpakailanman. Hanggan. Amen. Amen. Ito ang passing. Next week. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay kakain na. Bye-bye.